effect yan. Diyos ko, ano lang yan, panghimas lang yan ng ego nyo. Bakla ilan lang ba kayo yan at ilan lang mananiniwala sa inyo? Kayong mga taga niyan, assumptionista, edi kayo lang din. O, di ba? O, di ba kayo lang naman nag-uusap, mga taga-fellow assumption. O kung hindi taga-fellow assumption, yung kabila, hey, Orte Galasal, hello, Ateneo. Kayo lang ang nagbobolahan in your own circle. Mga bakla. Pero the rest of the Philippines don't give a fucking shit who you are. At sila ang the multitude. Sila ang botante. Kahit tanggalin po, sunugin nyo pa yung retrato dyan ni Loren Legarda, wala rin pakialam si Loren Legarda sa inyo dahil kung kayo lang din naman ang boto, ilan lang ba kayo, mabibilang kayo, ilagay lang kayo sa isang stadium, yan na kayo, yan na ang ganyan karami ng botohan. Sa tingin nyo, aaray si Loren Legarda, politiko na mawawalan siya ng botante na isang stadium lang? Yung mga tao who earn their keep, yung mga tao who earn their keep, honestly, yung mga OFWs na nagpapadala ganyan, yung mga iba dyan, mga nagpapaaral din sa assumption ganyan, hindi ganyan ang ugali. Kasi alam nila ang totoong buhay. Aminin niyo. Kasi may mga readers ako na mga anak nag-aaral sa mga ganyan, no? Pero sila yung mga lumalaban ng patas. Hindi ba? Pero ikaw, nag-aaral ka sa assumptionista at anak ka ng politiko, at karamihan sa inyo, anak ng politiko, hindi ka anak ng politiko, anak ng kabit ng politiko. Kung hindi anak ng kabit ng politiko, anak ng kabit ng businessman. O, sa tingin nyo, hindi ko alam mga mabaho nyo dyan. Sige nga, hindi ba? Karami naman nag-aaral sa iyo kung hindi anak ng kabit ng politiko, anak ng kabit ng businessman. Kung hindi anak ng kabit ng businessman, anak ng mga businessman na mga nangwawalang yan ng mga trabahador para lumaki ang kita, maliit lang ang pinapasweldo sa mga tao. Pero nakapag-assumption ka. Oo, para lang kapag-assumption ka. Tapos, kung makatingin kayo sa amin, akala ninyo, kami yung may pamilyang nang-aapi ng mga tao, kami yung mga pamilya, kung sa tingin nyo, kami yung pamilya na anak ng kabit ng congressman na magnanakaw, kayo dyan na nagbobulahan, magputa kayo. Kayo nagpuputahan. Ngayon, mga ginagawa nyo dyan, ini-impress nyo lang yung isa't isa. Kayong Assumption College, Assumption, ano yun yung Assumption? Yung Assumption, yung school ni Loren Legarda na tinanggal talaga ang picture ni Loren Legarda para hindi na raw siya empowered woman dahil kumampi raw siya sa mga kumampi raw siya sa Duterte. Diba? So what is that? Ano yan? Napaka-childish naman. Oo. Grabe, tinanggal talaga nila si Loren doon sa sa bilyonaryo. Napaka-childish. Girl, napaka-childish ng napaka-childish ng eksena. Napakakamping. Diba? Trademark ng kakamping yung mga ganyang bagay. Correct. Ayan hindi na raw siya empowered woman. Ayan. Hindi na raw siya empowered woman. Look, Assumption College has reportedly removed the portrait of Loren Legarda from its wall of empowered women following criticism from the Assumption Student Council. Ano ba yan? Laki. Over her role in the recent Senate leadership change. The student body said Legarda's action no longer aligned with the school values, particularly after she backed the leadership bid that replaced Senate President Tito Soto with Alan Peter Cayetano. So ibig sabihin, ang Assumption College, you prefer a comedian over a lawyer. Well, ang masasabi ko lang dyan, Assumption College, mga bakla, hindi naman kayong wala naman kayong bilang sa botohan. Walang effect yan. Diyos ko, panghimas lang yan ng ego nyo. Bakla ilan lang ba kayo yan at ilan lang naniniwala sa inyo? Kayong mga taga niyan, assumptionista, edi kayo lang din. O,
Di ba? O, di ba kayo lang naman nag-uusap, mga taga-fellow assumption. O kung hindi taga-fellow assumption, yung kabila, hey, okay kayo sa, hello, Ateneo. Kayo lang ang nagbobulahan in your own circle. Mga bakla. Pero the rest of the Philippines don't give a fucking shit who you are. At sila ang the multitude. Sila ang botante, kahit tanggalin po, sunugin nyo pa yung retrato dyan ni Loren Legarda, wala rin pakialam si Loren Legarda sa inyo dahil kung kayo lang din naman ang boto, ilan lang ba kayo, mabibilang kayo, ilagay lang kayo sa isang stadium, yan na kayo, yan na ang ganyan-ganyan karami ng botohan. Sa tingin nyo, aaray si Loren Legarda, politiko na mawawalan siya ng botante na isang stadium lang? With it, wala stick. Wala kayo. Diyos ko, dahil napaka-feeling. Ito talaga yung mga shelter ng buhay. Akala nila yung ginagawa ninyang ganyan, merong relevance sa mundo. Alam mo yun? Parang ganito yan eh. Yung galing ka ng school, tapos binuli ka, ganyan. Ganito yung mga taga-assumptionista, pupunta ng room, tapos bubuksan yung yearbook. Punyeta ka, tatanggalin kita sa yearbook ko. Hello. Very true. Hello girl. Ay nako, alam mo ba, tinanggal ko si Keme ganyan sa yearbook ko. Oo, huwag mo sasabihin sa kanya. Tapos, pero sinabi mo doon sa kaibigan mo yun, para sabihin niya doon sa pinunitan mo. Hindi ba? Ganyan to. Oo, correct. Tapos, papapasok Ano yung edad mo? Mas nakakairita talaga, alam mo, Sas, nakakairita talaga yung mga ganyang ugali. Tapos, ano pang gagawin ninyo? Ano pang gagawin yung mga assumptionista? Hindi ba kayo kontento? Magpapassive-aggressive pa kayo sa social media, magpaparinig kayo. Oh my God, I look at my yearbook and there is a missing photo. I don't know who that is. Totoo. True. Ayan ang level ng inyong action. It is the actuation of a 5-year-old girl in an exclusive Catholic school. Pero napaghahanap ay edad mo sa. Yaya this, oh my God, Yaya, look at me, I'm tusok-tusok na fish balls. We don't give a fucking shit of what you do in your life because all you know, ang bababoy ninyo. Lalo na kayo mga mayayaman dyan sa assumptionista, bakla kayo mga mayayaman ng pinakang-baboy na tao sa Pilipinas, bakla. Bata pa lang kayo, high na kayo, nakikipagtorjakan na kayo, you don't have any values, manners. You cannot hide behind your porcelain skin, your rotten ugali, and the rottenness of your own family. You know for a fact that you are rich because a lot of your family, halos lahat kayo dyan, a lot of your families earn it not in an honest way. Tignan nyo nga kami. Yung mga tao, natawa lang ako kay ngayon, yung mga tao, Grabe. Liwig talaga ni Sas na. yung mga tao who earn their keep, yung mga tao who earn their keep honestly, yung mga OFWs na nagpapadala ganyan, yung mga iba dyan, mga nagpapaaral din sa assumption ganyan, hindi ganyan ang ugali. Kasi alam nila ang totoong buhay. Aminin niyo. Kasi may mga readers ako na mga anak nag-aaral sa mga ganyan, no? Pero sila yung mga lumalaban ng patas. Hindi ba? Pero ikaw, nag-aaral ka sa assumptionista, anak ka ng politiko, at karamihan sa inyo, anak ng politiko, hindi ka anak ng politiko, anak ng kabit ng politiko. Kung hindi anak ng kabit ng politiko, anak ng kabit ng businessman. Sa tingin nyo, hindi ko alam ang mga baho nyo dyan. Sige nga, hindi ba? Marami naman nag-aaral sa iyo kung hindi anak ng kabit ng politiko, anak ng kabit ng businessman. Kung hindi anak ng kabit ng businessman, anak ng mga businessman na mga nangwawalang yan ng mga trabahador para lumaki ang kita, maliit lang ang pinapasweldo sa mga tao. Pero nakapag-assumption ka. Para lang kapag-assumption ka. Tapos, kung makatingin kayo sa amin, akala ninyo, kami yung may pamilyang nang-aapi ng mga tao, kami yung mga pamilya, kung sa tingin nyo, kami yung pamilya na anak ng kabit ng congressman na magnanakaw, kayo dyan na nagbobulahan, magputa kayo. Kayo nagpuputahan. Ngayon, mga ginagawa nyo dyan, ini-impress nyo lang yung isa't isa. No?
Kayo lang dyan. Kayo lang dyan yung nagpapalakpakan, hindi ba? Pero outside of that, nobody's give a shit of what you do in your school. I'm pretty sure, no? 99% of Filipinos don't even know where Assumption is, even if it's a school. That is how irrelevant you are to most Filipinos. Period. Ini-read niyo talaga. Oo, Diyos Okay, me. Period, full stop. Okay, so sa paghahalang tayong edad kasi nung time namin ganyan talaga ang labanan ng mga kolehiyala ng mga bratinela. Tatanggalin kita sa yearbook ko tapos papakita pa. Ganyan. So, Alam mo? sorry sir, pero napaghahalat yung edad mo. Nung wala pang social media, ganyan talaga ang labanan ng mga bratinela. No? Correct. But I think really that's the word na ginamit ni Sas. It's very childish ba na just because somebody's position differs from yours, then you're just going to rip off a picture on the wall just to justify na hindi ka na pwede, you don't belong to us, mga sangre kami. Ikaw, parang gano'n na atake ba? I feel that yung ganyang ugali shouldn't be really emulated or even dapat i-condemn na yung mga ganyang ugali kasi parang archaic siya. It's not really Saka Alvin, sila yung nakinabang kay Lauren Ligarda kasi di ba parang pang status ko nila yan na parang nag-aaral ako sa Assumption, ito yung mga tao, ito yung mga graduate ng she should be a Assumption. pride of Assumption. After Assumption, nung ano ba yan? after yung gamitin, biglang ayaw nyo na kasi hindi na sunod Yes. sa tono ng video. Parang, That's very pink na ugali ba na okay, you no longer serve your purpose, bye. Tiwalag ka na sa kulto. Correct. Parang gano'n. That to me sad. Sad siya, to be honest. Because dapat ang school is... Sa totoo lang, hindi respectful sa democratic processes. So, parang, Exactly. butuhan talaga to eh. 'Di ba? Mm. Butuhan talaga to eh. Ba't yung sinuportahan si Tito Soto? Dapat ganito. Bakit? Bakit kailangan suportahan si Tito Soto? Exactly. Oo. Exactly, Joey Bona. I mean, like, you could have a differing view, but you need to respect the fact that we are in a democracy. And in a democracy, whether you like other people's point of view or not, it's better for you to hear them out. And if you disagree, probably you also say your own position, and then you agree to disagree. Correct. That's how it. Then we can coexist. You don't need to make a lot of convincing to other people na okay, dapat ito talaga yung isipin niya because we hold the epitome of what's right and wrong. Parang ganun ba? Sad lang. Sandali lang ha. May gusto akong sagutin dito. Tama. Si anything to everything 1159. Sabi ni anything to everything 1159, you are so inggit bakla, pasensya kasi hindi ka tinanggap kasi guy ka, hay. Bakla, sa tingin mo, ako iiyak dahil sa Assumption. Bakla, Assumption is not known anywhere else in the world. It is only known around the vicinity of San Lorenzo, Makati. I studied in the Netherlands, in The Hague, in a school known by a lot of people around the world. I'm currently studying now in Beijing. No? And you, ano ba pinakamalayong narating mo? Kundi yung barangay clinic ninyo sa book, no? At siguro, kung hindi ka pa makakuha ng ayuda, hindi ka pa makakalabas ng bahay mo, makakalayo within around and more than 5 meters away from your house. Pinagsasabi mo, tingnan mo nga kami, kung tingnan mo hindi ka gumraduate ng high school, kung hindi ka pa nangopi sa kaklase mo, na kung hindi ikaw nangahada, kung babae ka, hindi ka nagpapakana para makapasa ka, no, kundi nagpapahada ka sa bakla para makapagawa ka ng assignment. Hindi ka gagago. Inggit-inggit. Kala mo naman, Lord. Grabe si Sas today. She shows war. She shows war literal. Assumption College is known for very, very known. San Lorenzo, Makati. I beg to disagree. I don't know. I do not know if it's part of the Assumption times. College is very, very known. I don't even know if it's part of the paano ba yun siya? Nakarank ba yun siya sa top 100 sa QS or the? I'm not sure. Hoy, nung Yung- time namin pagka-captionista ka, ibig sabihin talaga kulihiyala ka, pero Wait, guys. Sobrang sikat ng Assumption College. dahil, Saan? Nasa kanta yan ni Andrew E. Hello?
Ang sabi, ang gusto okay. niya assasinista. Sikat siya na puro pokpok. Yung sa kanta ni Andrew E. na puro Ah. pokpok. Ano ba sa para naman hindi kita kabahad? This is Trish, lahat sila nakatira sa San Lorenzoville among the folk. Kay Ana, ako napatingin. At pagkatapos ng si Ana, ay biglang lumapit sa akin. Tinanong niya ako, hey Andrew, Buwan. Oo, for number 2, ay, di nyo alam, sikat Di po ko. yan. Sa time natin, sikat yung asawa. Grabe si Sas. She woke up and chose war today. Literal. Hindi naman. Hindi lang yung ako. Yung mga nagtatagol dito, kung akala naman nila, alam nila kung nasan yung assumption. Bakla, alam niyo ba kung nasan yung assumption? Bakla, hindi nyo nga alam kung paano pumunta ng San Lorenzo, Makati. Bakla tumira ako, no, kapitbahay ko ang San Lorenzo, Makati. Dahil nakatira ako dyan malapit. No, noon, nung nasa Pilipinas pa ako, nung mga, a century ago. Alam ko yung mga action, Ago. yung mga actions ng mga ganyang student, tingnan ko, napapahamak tuloy yung school nila. Imbis kayo dapat nasa safe zone. Nasali sana sila sa March safe doon sa top 10 finalists. But now, natingnan nyo, na-expose to rin ni Sas. Di ba, karamihan naman nag-aaral dyan, kaya naman nag-aaral dyan dahil, ano bang buhay nila? Wala naman sila mga sheltered yung mga tao nandyan. Do you really think yung mga nag-aaral sa Assumption, alam nila ang buhay? Bakla itapit, ipupuntahin mo yan ng Divisoria, mawawala yan sa Divisoria. Papuntahin mo yan ng, tanggalan mo na yung wala silang alam sa buhay. And then you're not gonna tell me that these are the people who are gonna tell me about how to live my life. Dude, no way. These people don't even know how to maybe perhaps wash their own panties. Tapos sila sasabihin mo na may alam sa buhay? No way, you only read it in the books. No, that's why we will not bow down to you, my dear. I have seen the world, been to many places, sabi nga ni Janet Jackson. Ay, Janet Jackson pala. Ano yan? Ano kaya po I've been around the world, been to many places. Marami na ako natikman, iba't ibang nationality from all continents except Antarctica. Tapos sabihin mo na sila magtuturo sa akin about life and its vicissitudes. Excuse me, no? My God, if hindi ko pa alam, no? Karamihan sa inyo ay nabuntis na ng maaga at nagpa-eme lang para hindi matong yung pagbubuntis, which is very rampant in those kinds of schools. Hindi ko alam ang mga sekreto nyo dyan. Puso ko, Lord. No? Kung pwede nga lang. Diba, nakita niyo, alimbawa yung sa Ateneo, akala mo, ang gagalang-galang. Naalala niyo yung scandal ng panahon ni PRRD, ng professor na bakla ang puta, na may food fetish, English teacher. English teacher, tapos ang strategy niya sa buhay, iimbitahan niya yung estudyante maglaro ng Scrabble. Tapos, magpapatalo siya ng kusa. Sa malalaki si Johnny, putang ina, English teacher ko to, natatalo ko sa Scrabble. Tapos ang pustahan, kung sino matalo, didilaan yung paa. So akala na estudyante, joke lang. Baka nagpatalo yung professor. So didilaan niya yung paa ng estudyante. Wow. Ganyan kayo, Lord. Lord Almighty, Diyos me, tangina, anong stick in the head. Tapos, ang naalala ko pa noon, no, kung di nyo na-follow yung skandalo na yon, merong babaeng inaaway-away ko, professor din sa Ateneo. Sabi ko, oy bakla, inaaway ko siya sa page ko, oy bakla, ba't hindi ka nagsasalita? Tapos ang response niya, oh my God, because this is not my story to tell. Pero alam na nila yung kumakalat yung ganun chismis. Akala lang mo nila chismis lang. Bakla, kung may chismis ako makalat na may ina-SA na estudyante, hindi mo ini-ignore. Correct. Actually, yun yung nagkaroon ako ng conversation sa kakamping. Yan yung isa sa mga napag-usapan namin. Sabi ko, alam niyo sa totoo lang, the problem with you guys, the reason why we cannot trust pink politics, kasi kayo, plastic kayo. Parang, pinaglalaban ninyo, ganito, emerut, parang, wag mag-dead name ng mga LGBT kineso, wag gender sensitivity, kineso, human rights, SM, ganyan. Pero kapag ang biktima,
Duterte supporter, wala kayong pake. Or pagka ang biktima, yung, I mean, makakasira dun sa image na hinahawakan ninyo, ganyan, you're not going to talk about it. Kung kagaya niya, no, ayaw mong sirain kasi masisira yung assumption, yung Ateneo pagka inilabas niya ang kwento na yan. Kaya, hindi, it's not my story to tell. Yeah, but it's happening within your community and you're not doing anything about it. 'Di ba? Selective, no? You Selective. call out, 'di ba? Ang tawag dito, sabi niya, well, medyo guilty din ako diyan. Sabi ko, very very magandang kausap yung pink na nakausap ko, si Rox Cruz. Very very level-headed siyang kausap. So sabi niya, actually medyo guilty rin ako din. Medyo gumanyan din ako eh. Pero yeah, mahirap lunukin pero totoo na gano'n. Sabi ko, and that is why mag-aaway talaga tayo. Kasi hindi kayo consistent do sa politics ninyo. We cannot really join you guys, whatever it is na ginagawa ninyo. Which reminds me, merong stand-up comedian nakakampink na sobrang niya ng bad trip sa mga kapwa niya kakampink. And actually, medyo parang sobrang niyang funny, sobrang niyang na parang tang-ina maa-awaken niya yung mga kakamping. Maa-awaken niya yung mga kakamping kasi ang smart nung joke niya about the kakamping on how detached and tone deaf they are doon sa mga kineso nila na yung nagfi-feeling silang inclusive pero hindi naman, yung mga ganyang etos. Papanood ko lang sa inyo. Medyo marami na siyang materials at saka binabash na siya ng mga pinks. Binabash na siya ng mga kapwa niya pinks. Pero nakakaaliw siya. Maganda yung joke niya at saka very smart. Papapanood ko lang sa inyo. Ito. Give a kakamping a fish and he will eat for a day. Teach a kakamping to fish and he will say, wait lang, tinuturuan mo ako how to fish. Let me educate you. Actually, I don't fish. I get other people to do that. But I vote for presidents and senators whose whole campaigns are helping the poor, helping the farmers and magsasaka. Because I love them. Don't get me wrong. I love what you do, fishing, magsasaka. But I'm not interested in actual farming, actual fishing, actual being with what I call mga bobotante because I think mahirap sila because they don't apply themselves. Ako, tingnan mo, hindi ako nangingisda. I have other people, I'm kakamping. That's my whole identity. White-collar worker ako eh. I know words like delegation. Kung kailangan mo ng fishing, hindi ako magiging fisherman, magiging akong social entrepreneur. Kasi nakakahiya sa friend group ko kung talagang nangingisda ako para may kainin. That's, baka i-out nila ako, i-kick nila ako sa group. Admin pa naman ako sa group chat na always active, always saying, guys, we love the poor, right? Yes. Tapos masarap na yung tulog namin. We don't really put our money where our mouth is. Our whole identity is distinguishing ourselves from the bobotante who are poor. But then our actual money, we don't really donate to the poor. We just, go to vacations and then we say, kaya kayo ganyan kasi mali yung binoto mo. So I vote correctly and I sleep very well. So teaching to fish, ChatGPT ko na lang. No thanks. Give a camping fish and he will eat for a day. Witty siya. I like him. Napakinggan ko yung mga videos niya actually. I think 5 videos talagang paano siya. Magaling yung joke niya, no? Smart yung joke niya. Yes. I hope this dude is not just after clickbaits from Duterte supporters. Of course he is. Of course he is. Ganon. Pero, ang tawag dito, rin yan? Clickbait yan. Nakakaaliw lang yung mga joke niya. Well, problema niya na yan. No? Ako, problema niya na yan, no? If he's just doing this for clickbait, naaliw ako sa kwento niya di ipopost ko. Pero ngayon, is it my conscience is going, diba? Is it my conscience that's not going to let me sleep at night if I share his joke? No, it's him. If you're doing this just because you want to earn money, but etc., that's on you, that's not on me. And remember, the body keeps the score, no? At one day, bakla, atakihin ka na lang ng, masustroke ka na lang, etc., ma-heart attack, ganyan, or maliliver any root. Pero ako, malinis sa konsensya ko, natuwa lang ako sa iyo. Correct. Pero maganda kasi yung nasabi niya, kasi nga, ganyan talaga yung mga camping.
Oo nga. Saka hindi Actually, siya joke, talagang ano siya, sa maganda pool. siyang maganda talaga siyang material for yung material niya maganda kasi kumbaga kinikriticize niya ng very very solid yung mga nakakatawa sa kakamping community yung hypocrisy ng being a kakamping kasi kakamping nga siya 'di ba? Being a kakamping, alam niya yung kung gaano ka hypocrite yung fold niya, yung fold nila, 'di ba? So, funny. Ang naano ko lang diyan, parang feeling ko baka magising yung mga kakamping sa mga jokes niya. Ayun. Mami, may sinasabi ka? Ano, sa akin Ako? hindi siya Hindi, joke. wala. Talagang ano siya, talagang sa pool. Sa pool yung mga kakamping. Real talk yun. Oo. Ayun. Alvin, you wanted to say something? No. Sabihin ko lang sana na thank you sa time kasi ang sakit na ng lalamunan ko. I swear, yung Hoy Courts Kakatawa. dito, I don't know if Sas can relate. Yung Hoy Courts ko dito, grabe yung allergies ko dahil sa mga pollens na Malamig pa ba masakit sa yung- hay? Malamig pa actually ngayon. Hindi. But next week, Actually, meron akong may hay fever. Madalas ako may hay fever. ako, ayan yung So, experience ko kahit ngayon, dito nawawala yung... Kahit dyan, sa Kahit Pilipinas? dito Ay, sa Beijing Oo. ka pala. Sorry. Ka- Pag spring, ayan na, naramdaman ko ng mata ko, nangangati, Oo. nag-atching na ako, ganyan. Oo. Pero ako ewan ko, meron talaga akong sa pollen. I'm not comfortable during spring. Ang pinakamalala ko niyan sa Sydney, first time ko, akala ko bulag na ako. Ganun kalala. Really? Hindi ko na mamulat yung Wow. Oh, Joey kasi, Hindi ko Joey, naman- minsan, hindi ko na mamulat yung mata ko. yes, na-experience ko yan before, Joey. Lumulubo yung mata ko, yung lalamunan ko, hindi Allergy? allergy sa pollen at saka mga ganyan. At right now, nahirapan ako magsalita kasi sobrang sakit ng tutunlan ko. Ay, lalamunan ko pala. But really, I appreciate the discussion. Thank you so much for, the opportunity, Joey, na maka-akyat dito sa live mo. And then, I'll Yes. hopefully see you again one day. Yes. Yeah. And Ingat kayo lahat. mag-end live na tayo kasi alas-stress na. Alas-stress na. Ayan. Thank you, meron Sas. pa ba kayong last words? Thank you, Miss Laika. Paolo, thank you. Thank you. Actually, allergic Thank you, ako sa thank you. pollens. Gima. Salamat Baba. sa ambag mo sa usapan, Paolo Lino, te. Taga-tawa lang ako dito. Nagtatrabaho. Ay, teka Alvin, you have a one-on-one interview with. I saw your post eh. Nandiyan Umalis pa ba si na ata. Alvin? Bumaba na ata. Umalis na siya. Kwentong barangay daw bago ka mag-exit. Nahanap ng mga Oo, tao. pinagkwentong barangay kagabi, Mami Joey. Pero may ako, Miha. Madami yan. Balikan ko lang yung nakakadiring mainstream media. Pinicture ko ngina si... Good luck, friend. Bababa ako sa kwentong barangay, friend. Okay. Sige. Oo. Pinicture ka ngina si Sir Mau sa GMA News. Kasi kung sino ba siya. Alam mo, nakakadiri yung GMA News. Lahat ng di maganda about him ang nakalagay. Yung parang nung time niya dun sa airport na parang may mga incident na yung nagnakaw yung taga-airport. Tapos dahil doon naparesign siya, which is dahil siya yung boss, talagang sabi niya, nag-resign ako kasi kung sa akin ikakarga yan, di para lang walang nag-resign ako. Parang talagang binabasag niya yung pagkatao ng tao, yung mainstream media. Binabasag nila yung pagkatao ni Mr. Mau. Para ma-justify yung Sa post suspension. yata yun ni Boss Dada, yung meron siyang pinost na ang responsible pala in stopping the laglag balat in Nagbala. is him. Ayun. Pero hindi sinabi sa GMA News yun. Ang sinabi during that time, yung mga incident na hindi maganda. Tapos parang inilagay doon na yun yung reason kung bakit siya natanggal sa pwesto. And yet, namin naman niya na parang kung sa akin yung ikakarga yan para lang walang usapan, o di sige, magre-resign ako. Parang gano'n. Alam mo, bilib na bilib ako kay Sir Mau. Napakataas ng integrity. Jermia. I think kumbaga parang rin siya na hold off na talaga ng impending arrest. Mami Laika, ang ingay-ingay ng audio mo.
Ayun. Ano rin talaga na-control niya ka talaga yung ano eh. That's the reason why pinag-initan siya. He was very efficient in doing his job. Ayun. Napanood ko yan si Tita Mel sa 24 Oras kanina. Pinipilit ni Mel yung narrative niya kay Jen Mau. Oo nga. Ayun. Anyway, wala akong kwentong barangay. Ano ba ikakwentong barangay ko? Ano ikakwentong barangay ko? Um, may magfi-flip na ba? Sabi ni Larsis, tinatry nila talaga. Ang alam ko, tinatry talaga nila. Kaya nga, kailangan maging very, very vocal tayo sa pag-support sa 13 senators eh. Kailangan talaga malaki ba chance na mapalitan si SP, as SP? I don't think so. Pero, encourage natin yung 13 senators to stay solid. Ganon. Kasi, talagang aanahin nila eh. Talagang aanahin talaga nila yung 13 senators. Ayun. Closing remarks na lang. Si Sas, baka may kwentong village. Sas, meron ka ba rin kwentong village? Actually, wala akong kwentong village, no? Kasi wala naman I'm very disconnected now on what's going on forever because I'm so busy. So, ano na lang tayo? Farting words. Farting, yes. Fart and fart until you succeed. Ayan. Anong mo? Yeah. Farting words. Well, ang farting words ko ay napagdaan na natin to eh. Itong mga ganitong bagay nung panahon ni Digong, nung panahon ni and we can, naman tayo, mas lalong nagiging solid yung mga taga-supporter ni PRRD because of everything that they are doing to PRRD and his allies, etc. So, good luck na lang sa inyo kasi hindi kayong inaapi dito. At nakikita ng taong bayan kung sino yung inaapi. So, good luck na lang and I thank you all. And remember, kung ikaw ay estudyante ka ng isang exclusive Catholics for Girls, tigilan mo kami na moral ka. Marami kaming alam na kagaguhan yung ginagawa sa mga ganyan-ganyang bagay. No? Pare-pareho lang mababaho ang tae natin. Yung sa inyong halang, baka may mga toxins na ilalabas. Charot. Baka per cubic centimeter niyan merong eme. Charot! So good luck and thank you. And have a nice evening, everyone. And I love you all. Thank you, Ka-Moisture. Ayan. Thanks for the support and the support. Mami Laika, ikaw, anong mo? Sabihin ko lang yung mga DDS dito or yung mga gusto talagang magkaroon ng change. Punta kayo sa mga pages ng mga 13 senators. Tapos, supportahan nyo sila. Kasi pag tinignan nyo yung mga pages nila, yung mga trolls, alam mo naman yung mga trolls na nakalak profile, walang followers, talagang grabe kung laitin sila. So, mag-comment lang kayo, supportahan nyo sila ng para walang bumitaw sa 13 senators. Kasi, di ba, para ma-sure natin na mailagay sa tama yung dapat. Yung nangyayari kasi ngayon, it only proves na merong something na gustong pagtakpan or pigilan. Kaya nagkakaroon ng ganyang gulo. So, ibig sabihin, nasa right side yung 13 senators. Kahit pa yung iba doon, hindi ko naman gusto. Pero ngayon, supportahan natin kasi dapat buo sila para maitama yung mga pagkakamali sa nangyayari ngayon. Yun lang. Oo, tama. O sige na, ito very, very quick lang na kwentong barangay. Thank you, Mami Laika ha. O, ito na, sige na. Ito naririnig ko lang naman. May nag-comment kasi dito kung daw yung member yung isang board of director daw nasa pangangalaga ng Italy. Ganon.
ay nasa pangangalaga ng Italy. Yun yung mga katanungan nila. Actually, hindi ako sure. Pero, it looks like na yung Italy, nag-gear up na sila. Dahil, malapit nang mag-anihan ng kamatis. Ayon. Tapos, yung mga nangyayari daw na mga keso-keso daw ng mga nakakaraang araw, meron daw raw na slight na appearance yung Italy doon. Pero, hindi nila binubunyag, ganun. Siyempre, ako naman naiintindihan ko, no? Naiintindihan ko. Pero, kagaya na sinasabi ko, matindi rin yung, kung kunwari magkukumit yung Italy, kung magkukumit yung Italy dun sa gusto nilang gawin, ako, I am gonna be all in. And just like the board members na nanindigan, kapag tinodo nung Italy yung gusto nila, I'm gonna be all in talaga. I'm gonna be all in. So, ako nakatambay sa comment section para makakuha ng hit. So yun, kasi ako tingin ko talaga, Italy yung isa sa mga susi para sa kabilang dimensyon. As in, Italy talaga. Ganun. So, yun lang. Ano pa ba? Ano pa ba? Malaking susi talaga ang Italy. Kapag sinumulan ng Italy, oo. Italy lang talaga kasi kung Brunei, kampi sa korupsyon. Ayun. No, yung nangyari dun sa isang board member, naalala niyo isang board member na gusto nilang i-ship sa ibang bansa? Naalala niyo isang board member? Nung nalaman daw ni Catherine na itong board member na to na parang, ay sige, mag-a-appear siya doon sa board meeting. Nung nalaman daw niya na ganun yung gagawin ng isang board member, iyak daw ng iyak si Catherine. Ayun. Tapos si Catherine, parang sobrang na si Catherine, yung, sige, tangina nyo, tapusin nyo na tong kababuyan na to. As in, wali na siyang dead to the world na daw talaga si Catherine. Yung parang wala na siyang, parang na siya, dead inside, ganun. Gawin nyo ng gusto nyong gawin, ganun. Kaya tingin ko pagka nagkaroon ng nagkaroon ng mga board meeting tungkol sa pag nagkaroon ng board meeting tungkol kay Catherine, eto si Catherine wala na tong pakialam. Mambabalasubas talaga to. As in. Yung wala na siyang pakialam, parang, malaman nyo, di nyo malaman, putang ina nyo, bobo ko kayong lahat. Ganun. Bobo ko kayong lahat. Ayan. Pagod na pagod si Catherine, oo. Pagod na pagod si Catherine, pagkatapos parang feeling ko, kasi medyo ito si Catherine, marami rin siyang, kumbaga parang marami siyang hinahandle. Kasi kumbaga yung politics kasi sa kanya, doon sa barangay niya, tapos hanggang bahay meron. Hanggang bahay meron. So, kaya parang, ayan, feeling ko malapit namang balljack talaga si Catherine ng bonggang-bongga. Sa susunod na board meeting, lalo na pag naimbitahan dyan sa board meeting na yan, bubugan ng apoy kung tamaan kung sino ang tatamaan. Ayun. Ayun lang, okay? Yan lang ang exhausted na rin si Catherine. Iyak raw siya ng iyak. Iyak raw siya ng iyak.
Excited ako sa board meeting talaga, totoo. 'Pag nag-start yung board meeting na yan, Lunes 'di ba? Sa Lunes, ano talaga tayo, watch talaga tayo niyan. Simulan talaga natin. Sana mamboljak siya, oo, tingin ko, mamboboljak siya talaga. Ayun. I think we also need to call on the call attention to the corruption. Kasi parang ang ginagawa nila ngayon, the reason why, teka, balik lang tayo sa reality ha. Balik lang tayo sa reality. Let us call on let's call on call on everyone. Yung lalo na yung mga nang babalasubas dun sa 13 senators. Yung 13 senators, willing silang buksan yung flood control investigation. Yung real deal investigation. Ngayon yung mga iyak ng iyak na, yung mga DDS senators ayaw pumirma sa investigation ni Panfilo Lacson. Malamang, ang daming excuses ni Panfilo Lacson dun eh. Yung mga pinag-iimbita niya, hindi niya yung mga dapat niyang pag-iimbitahin, hindi niya pinag-iimbita. Obvious na si Panfilo Lacson, boss na si Martin Romualdez. 'Di ba? So yun lang. Anyway, ang tawag dito, just in case lang, Monday is going to be very, very crucial. Monday is going to be very, very crucial. So I hope that you all be very active. Yung mga nasa Metro Manila, mag-prepare din kayo. Ganyan. Kasi the fight is not really about our leaders fighting. It is about the Filipinos fighting for what is right. So, hindi natin matatama itong bansang ito kung wala tayong ilalapag sa lamesa. So, let us learn how to do that. Na kailangan, kung gusto natin ng better government, better society, better Philippines, we should learn how to pour our own may ambag rin tayo dapat na sakripisyo. Gano'n man yan kaliit, gano'n yan kalaki, it's important that we put something on the line. Yung mga sakripisyo na yung pag pinagsama-sama, it can move mountains. Yun. So, okay. So, anyway, yun na. Matulog na tayo. Maraming salamat sa nagpuyat. Ayan, 2,604 pa kayo dito, mga chismosa. Ayan. Sabi ni Strictly, yes, Miss Joey, the country is built on two-way street, the governed and the government. Matuto po tayo to do our part and some skin on the game. Correct. Guys, i-follow nyo si Strictly Under Duress at saka si Monoclista ha. I-follow nyo, meron silang Facebook page. Monoclista and Strictly Under Duress. I-follow nyo rin si Onin B. Nakakatawa yung mga post niya. Ayan, natatawa ako sa kanya. Pinost niya si Risa Ontiveros. Kasi nag-press con si Risa Ontiveros no May 14. Sabi niya gano'n, ba't ka nagpa-press con? Wala ka namang ganap kagabi. Para saan yung press conference mo? Wala ka namang ganap kagabi. Ayun, nakakaaliw yan. I-follow nyo yan. Mas maraming ingay, mas maraming boses, mas maganda. Thank you very much. See you next time. Bye.